Okay, bago ang lahat, gusto ko nang magkalinawan muna tayo at magkasundo na hindi porke i-share ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo lahat ng mga nalalaman ko na signs na magsasabi na namimiss ka ng ex mo ay ito na ang tututukan ninyo after ninyo mapanood ng video na ito. Ibig sabihin ko, kumbaga, hindi porke malalaman ninyo itong mga bagay na ito ay i-check nyo na yung mga ex ninyo o dyan na kayo ulit tututok. Instead na mag-focus kayo sa no contact o sa radio silence o sa pag-move on ninyo. Okay? Ang tanging rason lang kung bakit ko i-share ito ngayon sa inyo o ginawa ang video na ito ngayon ay dahil para lang sagutin o pagbigyan kayo sa mga request ninyo. And also at the same time, naiintindihan ko din naman kasi na of course, magiging curious din kayo talaga at aalamin nyo rin talaga itong mga bagay na ito. Pero again, hindi ko gusto na tutukan ninyo itong mga bagay na ito. Though, itong mga malalaman ninyo ngayon sa video na ito ay sobrang accurate at sobrang makatotohanan talaga. Pero again, ayoko pa rin na ito yung maging focus niyo kasi yung iba sa inyo baka ang gawin pagkatapos mapanood tong video na ito ay pupunta na sa account ng ex nila o magtatanong sa ibang mga tao o mag-stalk na kaagad o gagawa pa ng dami account. Okay, so ayoko ng ganyan kasi kung yan ang gagawin ninyo, then unang-una hindi kayo makaka-move on at kung ano man yung gusto niyo mangyari dito sa ex ninyo, like for example maka-date nyo ulit o magkarelasyon kayo ulit o sabihin nating at least ma-downgrade mo man lang sa maging babae mo o at least kahit paano ay may mapakinabangan ka dito o kaya ang bagay na yan ay malaki ang chance na hindi pa mangyari ang mga bagay na yan. Okay, kung ano man yung intention mo. Okay, so kaya ako lang i-share to, ulitin ko at sabihin nating itatatak ko sa mga utak ninyo. Okay, ay dahil kaya ko lang to i-share para lang sabihin nating malaman lang ninyo kahit paano. Para lang magkaroon lang kayo ng idea dahil nga ang dami nang nagre-request, ang dami nang nangungulit sa akin. Tapos sabihin nating of course naiintindihan ko nga din na gusto nyo rin talagang malaman itong mga bagay na ito. Okay? And again, itong mga bagay na malalaman ninyo ay sobrang accurate at sobrang totoo. Dahil matter of fact, hindi lang to basta naranasan ko o naranasan ng mga client ko o sabihin nating natutunan ko o naaral ko kung saan man, okay? Kundi sabihin nating itong mga bagay na ito ay sabihin na nating galing sa mga maraming tao na yun na nga, yung mga na-mention ko kanina. Okay, so wag na natin pabain yung video kasi o yung intro dahil 22 signs itong i-share ko sa inyo ngayon. Okay, so bibilisan natin yung pag-share nito sa inyo. Okay, again, wag mag-focus dito. Okay, dahil mas mahihirapan kayo mag-move on at makuha yung tunay ninyong gusto. Okay, number 1, kung palagi kang kinokontak ng ex mo, sobrang obvious niyan, right? Kung palagi kang kinokontak ng ex mo, lagi kang sabihin nating kinokonektahan nito o sabihin nating lagi kang kinakamusta nito, okay? O kinakausap nito o pinupuntahan, lalo na kung dinidikitan ka nito, okay? Then obvious yun na namimiss ka niya dahil mag-ex na kayo. Hindi ba dapat nag-move on na siya o umiiwas siya sa'yo sa mga moment na ito o sa mga oras na ito. So kung lagi kanyang kinakamusta o kinakausap o nilalapitan, okay, then obvious sign yun na namimiss ka niya. But again, wag mag-jump into conclusion na ito ay mga mga possible signs, okay? Pero still, yung pagiging posible nito mataas yung porsyento. Dahil gaya ng sabi ko nga sa inyo kanina, galing ito sa iba't ibang tao na nakausap ko, na experience ko bilang dumpy at dumper, okay? Mga nakausap ko na dumpy at dumper, kumbaga nang iwan at iniwan, okay? Ganun din ako noon, galing ito sa mga iniwanan ko at ako yung iniwan, okay? Kaya napakalaki ng tsansa na ito ay positibo, okay? So posible nga, okay? So number 2, curious siya at inaalam niya palagi kung kamusta ka na at ano ang mga ginagawa mo o pinagtatanong ka niya sa iba o sabihin natin nagfi-fish siya ng information tungkol sa iyo sa ibang mga tao, okay? Lalo na kung curious nga siya sa mga ginagawa mo, okay? Well, actually, konektado to do sa number 1
Okay? Kahit paano, dahil pareho to ng lagi kanyang kinokontak o lagi kanyang kinakausap. Okay? Pero kung yun nga, lagi kanyang kinakamusta, ano mga ginagawa mo, inaalam niya yun. Okay? Tapos sabihin nating nagtatanong siya sa mga tao na nasa paligid ninyo kung kamusta na yung buhay mo. Okay? Then obvious yun. Lalo na kung nakarating yun sa'yo. Okay? Obvious yun na namimiss ka niya. Number 3. Inibilisan ko na. Okay, number 3. Paiba-iba yung treatment niya. Minsan good vibes, minsan inaaway ka o mainit ang ulo. Okay, ito ay applicable sa sa social media, sa pag-chat niya sa iyo o kaya sa kapag ka magkasama kayo sa kung saan lugar man, trabaho o opisina o sabihin natin sa school o kung saan man na hindi niyo maiwasan na sabihin nating mangyari sa inyo. Okay? Pero kung naka-no contact ka o naka-radio silence ka, pwede niya pa rin gawin ito sa pamamagitan ng chat. Okay? Inaaway ka minsan naman ang bait niya sa chat. Okay? Pero again, wag magre-response wag ko-connecta sa kanya, lalo na kung naka-radio silence ka. Okay? Dahil again, ang re-replyan mo lang ay I love you, I miss you, I'm sorry, o magkita na tayo, o kaya sabihin natin nagipagbalikan na siya sa iyo. Okay, yun lang ang re-responsan mo doon. Tapos may tamang pag-response dyan, alamin nyo lang sa ibang video ko. Dahil dito, science lang muna pag-uusapan natin. Kung gusto nyo malaman yung full details ng pag-response, meron yan sa radio silence na video natin. Hanapin nyo na lang yan dyan. Okay, na daan-daang libo na ang taong natulungan ko niyan. Okay, daan-daang libong tao na rin ang nakausap ko dyan, na naka-move on at naiayos ko ang sitwasyon. Okay, so okay. Next, actually, lalagay ko yung link dyan ng how to move on and how to get your ex back playlist natin. Okay? Kayo na mag-decide. Pero para sa akin, mas maganda kung downgrade nyo na lang. Okay? Basta, in-explain ko na lahat yan doon. Okay? Bilisan natin kasi 22 signs to. Okay? Number 4. Okay? Kung post siya ng post ng mga love quotes or sad quotes sa social media, lalo na ng mga bagay na tungkol sa inyo like music, movies, location like lugar, okay? Location, lugar, jokes o kaya yung mga joke, mga inside jokes niyo, di ba? Yung mga nakakatawa na para sa inyo nakakatawa yan noon, okay? Mga jokes na kailangan nakakaintindi noon, okay? Mga moments or anything na nagpapaalala sa inyo, yung may connection sa inyo, okay? Number 5, kung sinisilip ka niya palagi sa social media, lalo na sa stories mo, kahit walang reaksyon o kaya nagre-react siya sa post mo. Okay? Sabihin natin, stories mo, sinisilip niya. Okay? Pero hindi naman siya nagre-react. O kaya naman, yung mga post mo, inila-like niya. Okay? So, malaking chance na namimiss ka niya. Kasi, kaya niya ginagawa ito ay dahil pinapaalam niya sa'yo o pinapaalala niya sa'yo na nandito lang ako. Di ba? Bakit di mo ako pinapansin? Di ba? Baka naman makalimutan mo ako, nandito lang ako. Hindi pa ako nawawala. Okay? Pero still, huwag mong papansinin yan dahil maaaring kumukuha lang siya ng validation o gusto lang niyang stroke ulit yung ego niya o dahil namimiss ka nga lang niya. Okay? Kasi hindi maibig sabihin niya na gusto niya na kaagad makipagbalikan. So, ignore mo lang yan. Not unless mag-sorry, I love you, I miss you, o kaya magkita na tayo, o kaya magbalikan na tayo. Okay? So, next, number 6, okay? Sa mga post niya, nandun yung mga gamit ninyo o bigay mo o bigay niya sa iyo o bigay mo sa kanya, okay? Like, suot niya yung damit o yakap niya yung unan o yung regalo mo o yung kung ano mang binigay mo sa kanya o kung ano mang binigay niya sa iyo, like nakapatong sa lamesa, okay? So, posible yan. Kasi kaya niya ginagawa yan ay dahil nagmamanipula siya para ibalik ka niya sa ganong klaseng moment o para ipaalala sa iyo na naalala ka niya, okay? Para malala mo rin siya, di ba? Obvious naman. Okay, so number 7, binlock ka niya. Okay, tapos in-unblock ka niya ulit sa social media. Okay, malaking sign niya na namimiss ka niya. Okay, kasi nga, hindi niya alam kung anong gagawin niya, di ba? Kumbaga, na-block ka na niya, ba't unblock ka na naman? Tapos mamaya, bablock ka na naman, di ba? So, malaking sign yan. Okay naman, binlock ka niya noon, tapos biglang in-unblock ka niya. So, ibig sabihin niya, naghihintay siya na mag-message ka sa kanya. Di ba? Pwede namang block na forever di ba? So, bakit in-unblock ka pa niya? Para saan pa? Di ba? Para lang, masabi lang, di ba? Hindi ganun yun. So, may meaning yun. Okay? Kaya in-unblock ka niya. So, pero still, huwag mo pa rin papansinin. Kailangan manggaling sa bibig niya na namimiss ka niya at ito ay dapat manggaling sa chat o email o message o kaya pumunta siya sa'yo. Okay? Pero wag call o kasasagot ng call. Dahil di mo alam kung para saan yung call na yun. Kung namimiss ka na ba niya, may pagbalikan na ba, mag-sorry na ba, mag-I love you na ba, mag-I miss you na ba, magpagbalikan na ba, magpagkita na ba, hindi mo alam. Kaya huwag mo sasagutin yung call na yun. Okay, mamaya
habol lang na validation, okay? Magtatago ulit yan. Delikado ka doon pag na-validate mo yan. Okay, so, and also at the same time, pwedeng out of curiosity yan. Okay? So, which is not good pagka sinagot mo. Okay? Number 8, tinatago niya pa din yung mga pictures ninyo sa social media o sa bahay o nakatago kung saan man. Okay, so kung nasa bahay niya pa din yung mga pictures ninyo, like for example, nakita mo social media, nag-upload siya, tapos nandun pa rin pictures ninyo, nandun sa nakapatong pa rin sa lamesa o doon kung saan man, di ba? O nandun pa rin yung frame ninyo. O nasa account niya pa rin yung mga pictures ninyo, hindi niya pa rin tinatanggal. Okay? O kaya sabihin nating nasa wallet niya pa, di ba? Nakita mo accidentally kasi magkatrabaho kayo, nagbabayad siya sa sa pantry o sa canteen, di ba? Tapos nakita mo siya, na habang nagbabayad siya dun sa sa cashier, then lumabas yung wallet niya, o dun sa wallet niya lumabas yung picture ninyong dalawa. Okay. Old school na yan, alam ko, pero pwede. Di ba pag nakita mo, pwede. Okay. Pero still, sa social media, alamin mo pa rin kung ano bang activity ginagawa o anong ugali mayroon itong ex-model. Baka naman tinatamad lang siyang burahin o hindi niya pa nabibisita ulit. So, wag mag-jump into conclusion, pero posible. Okay. Number 9. Kung share ng mga sad and romantic movies like music, movie, okay? Ayun nga, mga romantic na movies o kaya naman music. Okay, kung nagsi-share siya palagi ng ganyan sa social media, okay, after niyang panoorin ito o dahil gusto niyang panoorin ito kasi alam nyo, kung hindi naman siya interesado na ipaalam ito sa iyo, okay? Bakit kailangan niya pa i-share? Bakit kailangan niya pa i-post? 'Di ba? Bakit kailangan niya pa ipakita sa social media? Pwede namang pagkatapos niyang panoorin ito o kung gusto niya itong panoorin o gusto niya itong pakinggan, sarilihin na lang niya, 'di ba? So the fact na shinare niya ito sa iyo o sinshare niya ito sa social media, ibig sabihin may intention siya na ipaalam ito sa isang tao na maaring konektado dito sa kung anumang music o movie na ito. Okay? O kung ano man, okay, series o ano man, basta konektado, okay, o media, kung anumang media 'yan. Okay? Okay, next. Number ano na ba tayo? Number 10. Pwedeng may mga dummy accounts na spying sa social media account mo o kaya naman ay kung kakilala niya yung silip ng silip sa account mo. Okay, so let's say nag-post ka ng story, 'di ba? Tapos magugulat ka may account na sumisilip doon sa my story mo, okay? Tapos hindi mo kilala yung account na 'yon, unfamiliar 'yon para sa iyo, 'di ba? Tapos yun nga, palaging tumitingin yun dun sa account mo, okay? O kaya naman mas mas obvious to kung isa sa mga kaibigan niya o kamag-anak niya yung sumisilip palagi sa account mo. Palagi hindi yung isang beses lang, okay? Kung palaging sinisilip ka nung dami na yun o kaya nung kakilala niya o kamag-anak niya sa my story mo, sa post mo, okay? Then posible na namimiss ka na nito. Okay, dahil pwedeng siya yun. Okay, ginagamit lang niya yung dami account niya o kaya yung account ng kaibigan o kamag-anak niya. Okay, dahil tandaan nyo, dami ko na nakausap na coach na tao o even me, naranasan ko na itong mga bagay na ito. And maniwala kayo, lahat halos sila umamin na may dami account sila. Okay, even me before. Okay, but I don't do that anymore. Okay, so kasi hindi naman ako nakikipagrelasyon ngayon. So, walang breakup na, 'di ba? So, okay. Number 11. Kung kinakamusta ka ng mga kakilala niya o tao na malapit sa kanya, lalo na kung family members o kaya pasimpleng nagtatanong yung mga tao na ito, which is yung mga kakilala niya o kaya yung kamag-anak niya, ng mga weird na tanong. Like, for example, kung bakit kung ano yung ginagawa mo sa bahay kapag ka mag-isa ka, ganun, o kaya kamusta yung trabaho mo, nakakapag-focus ka ba sa trabaho mo, o sino yung mga nakaka-date mo ngayon, okay? So kung yung mga kaibigan niya, o kakilala niya, o kamag-anak niya, tinatanong ka ng mga ganitong klaseng tanong, o kinukonta ka ngayon, okay, o madalas yung ganyang klaseng mga pangyayari, then malaki ang tsansa na kanya galing ito. Inutusan niya ito, o kaya ginagawa ito ng mga kakilala niya para sa kanya kasi nga nakikita nila na nahihirapan na yung ex mo. O kaya sabihin natin nang hingi ng pabor yung ex mo para gawin ito para sa kanya. Okay, utos niya o kaya pakiusap niya. Okay? Lalo na kung weirdo yung tanong, parang bakit mo ko tinatanong ng gano'n? Din man ganito to dati Okay? So,
Yeah, yun ganun. Kamusta ka pag mag-isa ka sa bahay? Tapos yung nagtatanong nanay niya, di ba? O kaya tatay niya, o kaya kaibigan niya, di ba? Lalo na kung kaibigan niya na yun, hindi mo naman nakakausap, di ba? Okay. Kahit na nakakausap mo pa, basta kung parang hindi tama yung tanong, tapos hindi tama yung tao nagtatanong sa'yo, parang bakit ako tinatanong nito ng ganito ngayon? Okay? Lalo na kung kaibigan nga niya na parang bakit ka nagtatanong yan? Kahit na magkakilala pa kayo. Okay, so, number 12, okay? Kung tinatanong ka niya, kung kamusta na yung mga alaga ninyong pusa o aso. Okay? Isa to sa mga sabihin nating sikat na na o kilala na sign na namimiss ka ng ex mo. Okay? Dahil sa dami ng pwedeng itanong, 'di ba, yung aso pa at yung pusa. Okay? So, yeah, sign 'yon na namimiss ka niya. Gusto na yung alaga natin, kamusta na si ganto, 'di ba? So, yeah. Okay, number 13. Kasi nga mag-ex na kayo, so hindi na kailangan pang ganun-ganun pa, 'di ba? Okay, number 13. Kung gumagawa siya ng paraan para makita ka, kunyari kung kukunin mo ang mga gamit mo sa bahay niya o ninyo, tapos ang gusto niya ay nandun siya, kapag kinuha mo yung mga gamit na yon, okay? Let's say, nga, pupunta ka doon sa bahay, di ba? Hindi pwede namang ikaw na lang ang kukuha o kaya may ibang taong haharap sa iyo pero ang gusto niya ay nandun pa siya, okay? Kumbaga, nag-e-effort pa siya o siya pa ay naggagawa ng schedule o gumagawa ng plano o schedule kung paano kayo magkikita o kung paano makukunin yun nang nandun siya. Okay? O kaya naman, sabihin nating kunyari may aabot siya sa iyo para ibigay sa nanay mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, o kaya magbabayad siya ng utang, okay? Na instead na ipadala na lang niya sa iyo, okay, o transfer sa account mo, ang gusto niya pa sabihin nating magkita pa kayo. O kaya imbis na ibigay niya sa nanay mo, sila na lang ang magkita o padala niya sa nanay mo, ang gusto niya ikunin mo pa sa kanya o magkita kayong dalawa o pupunta siya sa bahay mo. Lalo na pupunta siya sa bahay mo, di ba? May something doon. Nakikipagkita na nga di ba? So actually, medyo positive sign 'yun para sa akin kung makikipagkita siya sa iyo. Okay? Kung gusto niya makipagkita. Pero kung ang dahilan niya sabihin nating may bibigay kasi siya sa iyo o gusto niyang sabihin natin may bigay sa nanay mo, hindi pa rin dapat replyan yon. Dapat kung gusto niya makipagkita sa iyo, ang rason kung ba't niya gusto makipagkita sa iyo dahil na-miss ka niya o dahil gusto niyang lumabas kayo. Okay, dahil maaring pag nagkita kayo, pwedeng pagka nagkita na kayo hindi pa rin niya ituloy yung pag-submit niya sa iyo. Okay, dahil gaya nga nasabi niya, gusto lang naman niyang iabot yung ulam sa nanay mo. Okay, so dahil pwedeng naghahabol lang yan ng validation o kaya para lang dahil lang sa curiosity. Okay, dahil may effect na yung no contact o yung radio silence na napakalupit na ginawa ko. Okay, daan-daan libo nang natulungan. Sabi ko nga sa inyo, ginaya na ng kung sino-sino mga coaches, di ba? Ginaya na ng kung sino-sino mga vlogger, di ba? Kung saan-saan na nakarating. Malupit yan. Okay. So, and I'm proud of it. Okay. So, number 14, okay, madalas mo siyang makita sa mga lugar kung saan ka pumupunta, like gym, store, park, o kung saan man. Okay, like for example, pupunta ka ng gym, nandun siya. Pag pupunta ka ng tindahan na pinupuntahan mo, nandun din siya. Okay, punta ka ng park, nandun din siya. Daldala niya yung aso niya, di ba? Na habang kumakain ka ng fishbowl doon, di ba? So, yeah, obvious yun na sinasadya niya para magkita kayong dalawa. Okay, miss ka na yan. So, kanya makita. Okay, nag-effect na yun yung radio silence mo. Okay, mas malupit ang radio silence, by the way, kaysa no contact lang. Okay, kaya pinagmamayabang ko yan at kaya ginagaya yan. Okay, number 15, kung biglang gusto niyang ibalik yung mga gamit ninyo o magbayad nga ng utang, na-mention ko na to kanina ng utang niya sa iyo, at ang gusto niya ay magkita kayo instead na ipadala na lang. Okay? So, kung yun nga, gusto niya bigla ibalik yung mga gamit mo, o kaya biglang magbabayad na raw siya ng utang ngayon, pero ang gusto niya ay kunin mo yung mga gamit na yun, o kaya gusto niyang iabot sa yung mga gamit na yun ng personal, at iabot yung pera na yun ng personal, okay, then posibleng na may miss ka lang niya, kaya ganun. Kasi pwede na maipadala yun, di ba? So, bakit ganun pa? Okay, so number 16, kung lagi siyang sobrang nakaayos o maganda, okay, tuwing alam niyang magkikita kayo, like sa work, sa school, o kung saan man, na wala kang choice kundi magkita kayo. So, magkikita kayo, tapos laging sobrang ganda niya, pagka magkakasama kayo, o kaya pagka magkakaharap kayo, then posible yun na namimiss ka na niya. Okay? Okay. Alala lang, sobrang bango, di ba? Tapos suot niya pa yung pabango, yung damit na gusto mo, di ba?
Number 17, kung maayos ka na kung maayos ka na niya itrato, okay? Hindi by the way, do sa number 16, dagdag niya yung yun nga, yung kung ang suot niyang pabango, damit, mga bagay na gusto mo o yung gusto mo na kulay, then posible talaga na para sa iyo. Naakit ka niya. Okay? Tumatalab na yung ginagawa mo. Okay, so next, kung number 17, kung mas maayos ka na niya itrato, okay? Hindi na siya galit, hindi na siya naasar sa'yo, okay? Medyo magaan na at lumalambing na, tapos mas nakikinig na siya at madalas na siyang tumititig sa iyo. Okay? Ramdam mo na parang ano na to, iba na to, di ba? Tapos parang ano na, mas open na siya makinig sa iyo. O kaya hindi ka na niya ini-snub, okay, tapos lagi na nagpapapansin sa iyo. So yeah, na-miss ka na nun. Okay, kung nasa trabaho kayo o kung saan man. Pero hindi gusto na i-meet mo siya para malaman mo kung gano'n na. Kung lang, nasa trabaho, kung nasaan man kayo na hindi mo maiwasan na magkikita kayo, tas ganyan na siya sa'yo. Okay? Number 18. Kung open na siya ulit sa life niya, sa iyo, o pinapaalam na niya ulit kung ang tungkol sa life niya, okay? Yung update sa life niya, okay? At madalas niya sinasabi na hindi siya masaya sa buhay niya ngayon, lalo na sa love life niya. Just in case lang na mangyari yan, na kahit na iniiwasan mo, bigla siya nagkwento, tapos ganyan yung kwento niya sa'yo, ganyan yung sinasabi niya, then malaki ang possibility na namimiss ka na niya. Kaya yan ay mga sinasabi niya. Lalo na kung chinachat niya lang ito sa iyo. Like for example, di ka naman nagre-reply, di ba? Kasi naka-radio silence ka di ba? Pero ganyan yung mga bagay na sinasabi niya sa iyo sa chat kahit di ka nagre-reply. Alam mo, hindi ako masaya sa buhay ko ngayon. Ganito, mas malungkot pala kapag ka mag-isa, ganyan. Tapos one time may nakilala akong isang tao, hindi naman pala masaya makipag-date sa iba, hindi ako masaya ngayon. Ganun, okay, yung ganung kwento. Okay, so malaki ang chance na namimiss ka na niya. Kaya nag-share na sa'yo ng story ulit ito. Kumbaga, pinapasok ka na ulit niya. Okay, pinapasok ka na ulit niya sa loob ng butas ay sa buhay niya pala. Okay, so yeah. Number 19 okay, number 19 yon. Okay, number 20. Ay, that's number 18 kung open na siya sa live. Number 19 na tayo. Malapit na tayo matapos. 19 na, di ba? Binibilisan natin, di ba? Number 19, pinagsiselos ka niya. Okay, ito obvious to. Kung pinagsiselos ka niya, na may kasama siyang iba, o ipinapakita niya na kunyari ay may kasama siyang iba sa social media man, o sa bali-balita lang. Okay, like, for example, all of a sudden, chinichismis ng friends o relatives niya na may nakaka-date na siyang iba. Okay, like for example, social media. Kunyari, may kasama siyang iba, nasa kotse siya ng isang lalaki, o kaya may ka-date siya sa isang restaurant, kunyari, o may nagpipicture sa kanya na kung sino man, kunyari, nakasama niya sa isang lugar na mukhang silang dalawa lang, o kaya naman, talagang may kasama siya na ibang lalaki, okay, sa isang picture, okay? Tapos medyo intimate sila, o kaya naman kahit hindi sila intimate, basta pinagsiselos ka. Okay? Lalo na kung makakarating sa'yo yung balita na may nakaka-date siya na iba na hindi mo naman tinatanong, hindi ka interesado, ba't kailangan sabihin pa sa'yo? Diba? Tapos galing ito sa friends niya o kaya sa relatives niya o kaya sa taong kakilala niya. Okay? Ano yun? Namimiss ka na nagpapapansin. Okay? So, pwede naman kasi mag-sorry. Diba? Mag-I love you o kaya mag-I miss you. Kaya makipag-usap sa'yo na maayos, makipagkita sa'yo, makipagbalikan na lang. Pero, wala ganoon talaga So, and also, syempre, of course, siya nag-dump. So, medyo may, may ego yan. And also, at the same time, natatakot din yan na baka ma-reject siya o sabihin nating hindi rin niya kasi nga sure kasi kung anong pwedeng kalabasan. Okay, pero kung enough ang attraction at interest level, gagawin niya kung anong dapat gawin. Okay, maglala. Pag tama na yung time, tama na yung space, tama na yung attraction at interest level, magsasubmit yan. At yun ang gusto natin, dapat submitted. Okay, dahil kung di rin naman siya sasubmit, mas mabuti pang mag-isa na lang, di ba? Huwag mo na tayo mag-usap, daming options diyan, di ba? Okay, so next, and di rin naman sigurado kung may pagbalikan ka, di ba? Pagka nag-contact siya, pero depende yan sa pag-uusap at depende yan sa kung ano mang gusto mo. Okay, pero ako downgrade mo na lang, better. Okay, so next, saan ba tayo? Teka muna. Tayo ay ois na. Medyo mainit talaga dito dahil summer ngayon. Okay, actually my aircon is kaka-on ko lang. Okay, but anyway, so number na tayo. Next is number 20. Tinatakot ka niya na aalis na siya o
magpapakalayo-layo na siya, like abroad o kung saan man. Okay? Tulad ng sa na pwede ring sa tulad ng sa number 19 na na-mention ko. Okay, like for example, sa social media, mini-mention niya doon na aalis na siya, o kaya gumagawa siya ng kung anong post, kunyari may binibenta siyang ganito, kasi pupunta na siya sa ibang bansa, o kaya pinaparinig niya na aalis na nga siya sa ibang bansa, naalis na siya, lipat na siya sa ibang bansa, magtatrabaho siya sa ibang bansa, o kaya lilipat na siya sa isang malayong lugar, o kaya naman katulad nun sa number 19, galing ito sa friends niya, o kaya sa kamag-anak niya, tapos ipinaparating sa iyo. Okay? Basta gumagawa siya ng way para ipaalam sa iyo na aalis na siya. Okay? Lalo na kung sinabi niya sa ito directly, then ibig sabihin na nami-miss ka na niya. Okay? Kinukuha niya attention mo. Tinatakot ka niya na ikaw yung kumontak sa kanya. Okay? So, yeah, number 21. Ginagawa na niya yung mga bagay na matagal mo nang gustong ipagawa sa kanya. Okay? Like pag-gym, mag-aral ng mga bagong bagay, okay, o magdagdag ng activity like dancing or kung ano man, okay. So kung dati mo gusto siyang pag-gymin o magpa-ice ng buhok, okay, tapos di niya ginagawa pero ngayon ginagawa na niya, then ibig sabihin nami-miss ka na niya. Kinukuha niya kasi attention mo. Ibig sabihin gusto niya mag-react ka o gusto niyang iparamdam mo sa kanya na nandiyan ka pa para sa kanya. Okay? Number 22, okay? Okay, so yun 21. Okay, so number 22, which is the last one, okay? Yung pagsisend, okay, tapos unsend, okay, ng message niya sa iyo. Nagpapapansin yan. Isipin mo, nag-send ka ng message tapos in-unsend mo, di ba? Hindi naman po pwedeng mistake lang yun, di ba? So, lalo na ako ilang beses niya nang ginagawa ito, okay? Pero minsan din, baka nagkamali lang siya ng message, okay? Pero kung nagkamali siya ng message, pwede niya sabihin na mali lang yung nasabi niya. Pero kung nag-send siya, tapos inansend niya, tapos wala siyang sinabing sorry, wala siyang paliwanag doon sa inansend niya na message na iyon, okay, then ibig sabihin, nagpapapansin siya. Dahil, nami-miss ka na niya. Di ba? Pwede naman kasi mag-sorry na lang, mag-usap na lang tayo. O kaya sabihin natin, magpaka-mature na lang tayo, wag na magmataas pa. Life is short, bakit hindi ka na lang sumabmit at aminin mo na lang na nagkamali ka at nami-miss mo na ako at mahal na mahal mo pa rin ako. Para nang sa gayon ay mapag-usapan na lang natin ng maayos kung ano yung pwedeng mga bagay na mapag-usapan natin. Pero it is what it is, ganyan sila talaga. So again, bumalik na lang sa radio silence, mag-focus sa radio silence, okay? Sa no contact, mag-self-improve, okay? Mag-focus sa kung anong meron ka ngayon, hanapin mo yung purpose mo in life, okay? Unahin mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng mas magandang return of investment, okay? Mag-focus ka sa growth mo, okay? Dahil again, kung dyan ka magfo-focus, kung ano't ano man mangyari, ibalik mo man siya o hindi. Dahil for sure, magkukontak at kukontak yan. Pag nag-radio silence kayo, maniwala ka sa akin, mag-reach out at magre-reach out yan. Okay? Sigurado ko dyan, 1,000%. Okay? Magre-reach out at magre-reach out yan sa iyo. Okay? Pero of course, nasa sayo na yan. Kaya nga sabi ko kanina, nasa sayo kung ibabalik mo pa o hindi. Okay? O maging okay pa kayo o hindi. Okay? So, kahit na ano pang mangyari o ano pang maging desisyon mo dito sa breakup na ito, okay? As long as nakafocus ka para sa self growth mo, okay, sa growth mo para sa sarili mo at sa purpose mo in life, dyan wala kang talo dyan, okay? Dahil napakaraming options dyan, mas magiging attractive ka sa kanya at sa ibang mga tao kung yan ang magiging focus mo. Matter of fact, kaya nga nagbomba yung attraction at interest level niya sa iyo dahil isa sa mga rason ay dahil pinabayaan mo yung sarili mo at hindi ka dito nakafocus sa mga bagay na ito. Dahil malamang sa kanya ka nakafocus. Kaya nangyari itong mga bagay na ito sa inyo. Okay, again, wag tutukan itong mga bagay na ito, wag sadyain na alamin itong mga bagay na ito. Instead, tuloy-tuloy lang tayo sa radio silence, tuloy-tuloy lang tayo sa self-improvement at sa moving on. Okay, dahil kung ito mga tututukan ninyo, kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari, malaki ang tsansa na hindi mangyari itong mga bagay na ito dahil mali na itong mga bagay na ito ang tutukan mo o siya ang tutukan mo during nitong bagay na nangyayari ngayon sa iyo. Okay? Lalo na kung naka-radio silence ka. Okay? So, again, good luck sa iyo. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa.